AD. Si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa akin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Kahit sa... Amen. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Isa naman pong umaga ang pinagkaloob po sa atin po ng ating Panginoong Diyos. Yan, mula po sa Chica Mantipolo. Ako po si Ate Florinda Oliveros po, ang inyong makakasama sa loob po kalahating oras na po na pagbubulay po ng salita ng Diyos. At kayo po ngayon ay kasalukuyang nakikinig sa himpilan ng DWAD 1098 kHz AM band sa programang Si Jesus ang lahat sa lahat Radio Ministry na inyo pong mapapakinggan araw-araw na po, Monday to Sunday. At ang oras po sa pag Monday to Friday, 6 a.m. to 6:30 a.m. At kapag Saturday and Sunday naman po, sa ganap na 8 a.m. to 9 a.m. At muli, sa ngalan po ng ating senior pastor na si Pastor Rolly Antonio. Ayan. Ako po si Ate Flor ang inyong makakasama sa pagbabahagi po ng salita po ng Diyos ngayong umagang ito. Yes, amen. Tunay nga po, lagi natin sinasabi that every gising is a blessing. Amen. Kaya ngayon po, tayo po ay bago magpatuloy, manalangin po muna tayo. Yes, Lord, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa pagkakataong ito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, na muli kami ay nagising, Panginoon. Salamat po, Lord. Dahil tunay, Lord, na ang buhay po namin ay palaging nakasalalay na lamang po sa iyo, Panginoon. Na kung kami po ba ay magigising pa tuwing umaga, Lord God. Kaya, Lord, salamat. Muli, patuloy mo kami binibigyan ng pagkakataon, Panginoon, na magising pa tuwing umaga, Lord God. Kaya, Lord, salamat po sa oras na to, Panginoon. Patuloy na napakalaking biyaya, Panginoon, ang mabigyan mo po, Lord, ng pagkakataon, Lord, na makapagbahagi na yung salita, Panginoon. At patuloy na nagpapalinis, Lord, nagpapakumbaba, Lord, sa iyong harapan, Panginoon, upang, Lord, walang anumang bara, Panginoon, at patuloy na malayang makakilos, Lord, ang banal mong Espiritu sa aming kalagitnaan. Dahil kung saan sabi mo, Lord, 2 or 3 gather in your name, you are on the midst of us, Panginoon. Kung saan dalawa nagkatipon sa iyong pangalan, Lord, ikaw ay aming
nasa kalagitnaan. Kay Lord, salamat Panginoon. At ang salita mo Lord na maibabahagi ngayong umagang ito, Panginoon, patuloy, Lord, ito ay matanim sa matabang lupa, Panginoon, Lord, at ang bawat isa, Lord, ay mapagpala, Panginoon. Magamit ito, Lord, ang salita mong ito, Lord, sa aming buhay, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, at patuloy na maging sandata, Lord. Ito, Lord, sa anumang gawa ng kaaway, Panginoon. Salamat po, Lord. Maraming salamat, Lord. Mainam lang po na sa iyo, Lord, ibalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, Lord. Sa tanging pangalan lamang po ng iyong bugtong ng anak, ng aming Panginoong Kristo. Amen and amen. Ayan, to God be all the glory po. Muli, kumusta po ang bawat isa? Naway patuloy na pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman ang buhay natin kay Kristo. Amen. Yan po yung ating laging dinideklara. Yan po yung ating life declaration praises na kahit saan, kahit kailan, yan ang ating patuloy na idideklara na tayo patuloy na pinapabuti ang ating buhay ng ating Panginoong Hesus, no? Dahil sa kabutihan ng Diyos, na patuloy na pabuti ng pabuti ang buhay po ng mga anak niyang lubos na nagtitiwala sa Kanya. Dahil sa kagandang loob ng Diyos, patuloy na paganda ng paganda ang buhay natin kay Kristo. At sa kayamanang hindi nauubos, no po, kayamanan ng Diyos na hindi nauubos, ay patuloy na payaman ng payaman. Ano po ba ang yaman na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos? Amen? No, na yung kayamanan na hindi nawawala, hindi nauubos. Yung ating yung pag-ibig niya sa atin, no, na mayaman sa pag-ibig, mayaman sa kapayapaan, amen, mayaman sa kagalakan, amen. Ayan, kaya sa oras na to, salamat sa ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoong Diyos na patuloy tayo binibiyayaan ng Diyos na patuloy na tunay na nabubuhay na lang po tayo sa awat habag ng Diyos, sa grasya ng Diyos. Amen. Ayan, kaya sa oras po na ito, pag-uusapan po natin, muli, tayo po ay nasa ikatlong bunga, katangian ng bunga ng Banal na Espiritu. Nung una po, napag-usapan po natin yung love, no po, na sabi nga po di ba sa Galatians 5:22, ang sabi po, ang bunga ng Banal na Espiritu, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, goodness, kindness, faithfulness, patience, gentleness, and self-control. No po, wala pong batas laban sa mga ito. Po, pag ito pong nananahan sa ating puso, po, hindi po tayo makakagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Po. Kaya bakit po ba nauuna ang love sa fruit of the Holy Spirit? Po, dahil sabi nga po, ang love, yan yung pundasyon po ng ating kaligtasan. Po, yung ugat ng ating kaligtasan. Po, yan po yung pinagmulan ng kaligtasan po natin, yan ang pag-ibig po ng Diyos. Di po ba, John 3:16, di po ba, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, na kung sinong sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung pundasyon ng ating eternal life, ng ating eternity. Yan po yung susi ng ating eternal life, yung pag-ibig. Po? At yung sumunod po na topic natin na bunga, ang katangian na bunga ng Banal na Espiritu, yung kagalakan. Po? Nung nakaraan. At na-miss ko nga po yung isang buwan dahil nga po dahil sa nagkaroon po ng pagkakasakit po yung aking anak na na-confine po sa hospital. During that time,
ganyan po talaga ang kaaway, 'di po ba, yan naman po ang kanyang gawain, eh, talagang, inaalis niya 'no, inaalis niya yung ating kagalakan 'no po. Pero sabi nga bilang anak ng Diyos hindi po tayo dapat matitinag 'no. Hindi man po ako bahagi ng salita ng Diyos dun sa ospital dahil nga po sa wala pong signal po talaga dun. 'Pag may tumatawag po sa akin hindi po kayo magkarinigan, sabi ko kaya chat po kay Pastor Aida na hindi po ako makapag-broadcast. Salamat po sa Diyos at sabi nga po kahit saan ka naroroon po dahil nga yan po laging binabanggit po ng ating, senior pastor na si Pastor Rolly Antonio na kung saan ka, kung nasaan ka, yun ang iyong mission field. Kaya hindi po talaga rin nagtagumpay ang kaaway no po dahil nandun po ako sa ospital, nakakapagbahagi po ako ng salita ng Diyos. No po, na-share ko po yung good news no po, nakapag-pray po tayo dun po sa room po no, kung saan nabibilang po yung anak ko na naka-confine po sa ospital, nakapagbahagi no po ng salita po ng Diyos, nakapag-pray po doon at praise God na po, mga ilang araw, ilan po yung lumabas po, no? Ilang sabay-sabay po lumabas kasama po yung anak ko sa ospital. Kaya there's really power in prayer, no? Yun po yung magagawa po natin, no? Kung nasaan po tayo, no? Maibahagi po natin yung kaligtasan, no po, yung pag-ibig po ng Diyos mai-share po natin sa iba na hindi po natin sarilinin yung kaligtasan po na tatanggap po natin. Ito po ay maibahagi po natin sa iba na nangangailangan po ng kaligtasan. Amen. Ayan, kaya ngayon po, pag-uusapan po natin yung pangatlong katangian ng bunga ng Banal na Espiritu, yung kapayapaan. Amen. Kaya sabi po, siyempre kung may love, may joy, at kung may joy, there's peace, may kapayapaan. Ano po? Kaya nga po ang ating verse sa peace ay yung John 14:27 na sinasabi po dito. Ito po yung bago po mamatay o ipagkanulo po ang ating Panginoong Hesus. Ito po yung pangako niya sa kanyang mga alagad na po. Sabi niya sa John 14:27, sabi, "Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives. And do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Amen. Sa Tagalog po, ang sabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang iyong kalooban at huwag kayong matakot. Amen. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. No po, tunay, yung kapayapaan po ng Diyos, no po, pag ito po yung nanahan sa puso po natin, tunay na madadaig nito no lahat ng mararanasan nating pagsubok. No po, kaya meron pong uri ng kapayapaan no po, di po ba? Siyempre, yung una, yung kapayapaan na ibinibigay po ng mundong ito. No, katulad po din po ng kagalakan na pag-usapan po natin. No po, meron pong kagalakan na ibinibigay po ang mundo, di po ba? Na pag-usapan po natin na ang kagalakan na yung pagkakaiba ng kagalakan at kaligayahan, di po ba? Na ang kaligayahan o yung kasiyahan, ito ay panandalian lamang, no? Pansamantala lamang, pero yung kagalakan, ito po ay nagmumula no, from the innermost being, no po, comes from the innermost being, no po, nasa panloob na nagmumula ito sa spiritual na pundasyon at relasyon natin sa Diyos. Na po, ito po ang kagalakan, ito po ay permanente. Hindi po ito nawawala. Na po, joy is eternal. Gaya po din po ito ng kapayapaan na po na pag-uusapan po natin. Peace is eternal. Na po, peace that comes from God
is eternal. Ito po ay hindi din po ito mananakaw sa atin ng kaaway. Ano po, unless din po na ito po, hinayaan natin na ito po ay mawala. Ano po, manakaw po ng kaaway. So, yung pong kapayapaan na binibigay ng mundong ito, pag-usapan po muna natin. Ano po, yung kapayapaan na binibigay ng mundo, yung worldly peace na tinatawag, na muli ito din po ay nakasalalay sa sitwasyon, ano po, na umaasa sa panlabas na sitwasyon. Ano po, tulad ng yaman, ano po, magandang kalusugan, kawalan ng gulo, ano po, no, para sa mundo, ang kapayapaan po ay negatibo, ang kahulugan, ito po ay ang kawalan ng isang bagay, ano po, like, yun po yung absence of war, absence of conflict, absence of troubles. Ano po, syempre po, pag walang nag-aaway, pinapanatag ka, ano po, payapa ka, may kapayapaan. Ito ay mababaw dahil dahil pinalalabas po nitong payapa ang isang tao dahil lamang wala siyang kinakaharap na problema sa kasalukuyan. Ano po? At ang kapayapaan ng mundo ay may hangganan. Dahil ito po ay po marupok na po at pansamantala lamang. Dahil nakasalalay ito sa panlabas na sitwasyon, na po, no, halimbawang tayo po ay nakatanggap ng isang masamang balita, di po ba? No, isang hindi inaasahang krisis, tulad ng pagkalugi, na po, trahedya, na po, o kamatayan. Ito po ay sapat na po, na upang tuluyang mabasag ang kapayapaan ng isang tao. Ibig sabihin lang po na nakadepende sa sitwasyon yung kapayapaan na binibigay po ng mundo. Po, pag wala na pong pagsubok, po, payapa ka. Pag walang pagsubok, payapa ka. Pag wala kang kaaway, payapa ka. Pag walang umuusig sa'yo, payapa ka. Pero pag dumating na po yung mga pagsubok, problema, kawalan, pag-uusig, ayan na po, nawawala na po yung kapayapaan. Nag-aalala na, po, nawawala na ng pag-asa, natatakot na. Amen? Na minsan nga po, di po pag wala kang kapayapaan, po, no, nauuwi sa anxiety, depression, po. Kaya nga po, kapag ito pong kapayapaang ito ng mundo ang mapasa atin, po, tunay na hindi po natin maipapaliwanag, po, kung bakit yung kapayapaan ng mundong ito panandalian lamang. Po, dahil nga po sa hindi po ito nagmumula sa kapayapaan ng Diyos. Kaya nga po, ang kapayapaan ng Diyos, yan po yung kailangan po natin. Po. Dahil ang kapayapaan po ng Diyos, hindi po ito kahit kailan mawawala. Po. Ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, po, na ang kahulugan po nito, ito po ay laging positibo, hindi po katulad ng kapayapaan ng mundo na laging negatibo. Po. Hindi ka wala kang kapayapaan nga po di ba? Laging negative. Po, yung kapayapaan na binibigay ng mundo. Po, dahil sa ito po ang resulta ng kapayapaan ng mundo ay kapighatian lamang. Po, yung anxiety, depression, po, wala kang kapayapaan. Amen. Pero kapag ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ang mapa sa atin, po, na ang kahulugan po ay laging positive, po. Ito ang pagkakaroon po natin ng isang bagay po na sa wikang Hebreo, po, ito po lagi nating naririnig, di po ba? At sa ating senior pastor na si Pastor Rolly na shalom, di po ba? Nangangahulugan na sa kabuuan, ito po yung Hebrew word, no, shalom, po, na ang kahulugan nga po ay kapayapaan, nangangahulugan sa kabuuan po, no, na kasapatan, kaligtasan, at kapanatagan ng kaluluwa. Ito ang presensya ng Diyos sa buhay ng isang tao
No po, kaya naman maaari kang magkaroon ng kapayapaan, ng tunay na kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok, no, no, matinding pagsubok, matinding unos, no po, sakit man, no, o pag-uusig, hindi po nito kailangang alisin, no po, ang mga problema, pero tayo po ay panatag. Amen. Sa gitna ng tayo po'y nakakaranas ng mga pagsubok, amen, ng mga kawalan, ng mga pag-uusig, meron po tayong peace na nagmumula po sa ating Panginoon. No po? Kaya nga po, doon sa ating Bible verse, no po, na sinabi sa John 14:27, no po, sabi ni Jesus, "Peace I leave with you." Kasi nga po siya po ay mawawala na. No po, siya po ay pagkakanulo na mamamatay na po siya. Dahil alam po ng ating Panginoong Hesus na ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya, ito po ang magbibigay sa kanila ng pag-asa. No po, na bagamat sinabi niya na siya'y mawawala, pero pinangako niya po, no po, na siya ay muling magbabalik. No po, magbabalik. At yun po ang hindi po maunawaan ng kanyang mga alagad. No po, kaya yung kapayapaan po na nagbumula po sa ating Diyos, yan po ang pinakamahalaga. No po, kaya nga po sabi sa Philippians chapter 4:7, no po, and the peace of God. No po, basahin nga po natin. Philippians chapter 4, verse 7, ang sabi po dito, di po ba, ang sabi, Philippians 4:7, and the peace of God which passes all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Amen? Sa Tagalog po sabi, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Heso Kristo. Amen? Amen. Kaya nga po, ito po yung kapayapaan ng Diyos na lampas sa lahat ng pagkaunawa ang mag-iingat sa ating mga puso at sa ating mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen? So the peace of God, na po, the peace of God, no, ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, na po, nasa kaisipan, ito po ay hindi ordinaryong kapayapaan lamang na gawa ng tao, no, na maibibigay ng tao, no, ng sitwasyon. No po, ito po ay yung mismong kalmado, matatag, at hindi natitinag. Amen? Hindi natitinag, hindi nayayanig. Kaya nga po sabi, if we are rooted and grounded, na po, with the peace of God, na po, hindi po tayo matitinag. Amen. Na ibig sabihin lang po na ang Diyos ay hindi kailanman na po nagpapanik, hindi natatakot, at hindi nabibigla sa mga krisis sa mundo. Dahil ang kapayapaang iyon na nasa Kanya, ang mismong ibinubuhos niya sa ating puso, no, sa ating mga puso. Amen? No? Tsaka yung pong surpasses all understanding, no po, no, sa lampas sa lahat ng pagkaunawa, ito po ay isang kapayapaang hindi logical, no po, na sa paningin ng mundo, na ang ibig sabihin po, no, na sa normal na takbo ng buhay po ng isang tao, na po, ng isang taong may mabigat na pagsubok, na may matinding sakit, na nasa kawalan, ay marapat lamang po na siyempre po, pag meron po tayo mga sakit, karamdaman, siyempre mag-aalala po tayo, di po ba, matatakot, no, magmumukmok na lamang, hindi alam ang gagawin, di po ba? Ngunit kapag nasa atin ang kapayapaan ng Diyos, na po, magagawa po nito na tayo maging kalmado, makakangiti tayo, magagalak tayo, may kagalakan tayo. Amen? Magtitiwala tayo ng lubos sa Panginoon. Na kahit magulo ang paligid, amen? At hindi po ito kayang ipaliwanag ng science, ng siyensa, amen? O ng human psychology. Dahil ito po ay biblical, amen? Ito pong kapayapang ito
ay nagmumula po sa ating Panginoong Hesus, na ang Diyos lang po ang magbibigay nito ng kapaliwanagan para sa atin. Siya magbibigay sa ating ng knowledge, wisdom, and understanding. Amen? So, yung will will guard our heart and minds na po, mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip. Ibig sabihin lang po, ang kapayapaan ng Diyos, ito'y parang armadong sundalo, po, na nakatayo sa pintuan ng ating mga puso, po, ng ating emosyon, para hindi po tayo madaig ng takot at ng ating pag-iisip, po, yung imagination po, na upang hindi tayo mag-isip ng mga negatibo, po, na hinaharangan ito yung mga pag-atake po ng gawa ng kaaway. Amen? Ng pag-atake ng pag-alala, ng takot, ng stress, at ng depression. Di po ba? Amen? Kaya nga po, sabi sa Philippians 4:6, di po ba? Sabi, be careful for nothing, but in everything, with prayer and supplication, and thanksgiving, di po ba? Sabi, let your request be made known unto God. Amen? Huwag po nating, huwag na po tayong mabahala po sa mga bagay-bagay. Pero dahil sa kung may kailangan tayo, sa pamagitan ng panalangin, may pasasalamat na po, ipagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat. At siya po, magbibigay sa atin ng karunungan. Amen. Po, knowledge, wisdom, and understanding upang mapagtagumpayan po natin po ang lahat ng at matupad yung kahilingan natin, dahil ang Diyos po, sabi nga po, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication let your request be made known unto God. Amen. So, at ang sabi din po sa John 16:33, po, sabi, these things I have spoke to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. Sabi po, but be of good cheers, I have overcome the world. Amen? Sa Tagalog po sabi, basahin po natin, po, John 16:33. Po, sabi po dito, John 16:33. Ay, amen. Basahin po natin, po ang sabi dito. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanglibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Napagtagumpayan niya po. Ibig sabihin lang po na ang katapatan po ng ating Panginoong Hesus, na hindi niya ipinangako na walang problema o pagsubok o kapighatian tayong maranasan dito sa mundo. Ngunit ang ipinangako niya po, na ang kanyang kapayapaan ay mas malakas, mas higit kaysa anumang kapighatian, dahil, amen, mas matindi, mas mabigat po ang kapayapaan po, mas higit po, mas malakas ang kapayapaang dulot po ng ating Panginoong Hesus sa kapighatian na nandito po sa sanlibutan. Amen? Kaya nga po, ang ating Panginoon nang siya ay muling nabuhay na, di po ba? Lagi po niya sinasabi sa kanyang mga alagad, sumain yung kapayapaan. Peace be with you. Amen? Amen. Ayan. Yan, inyo po ang kapayapaan po ng ating Panginoon. Sumaatin po ang kapayapaan po ng bawat isa. Amen. Tayo po ipanalangin. Yes, Lord, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Lord. Muli sa salita mong ito, Lord, na bahagi ngayong umagang ito. Patuloy po ito'y matanim sa matabang lupa at ang bawat isa ay mapagpala, Panginoon. Sa iyong papurit, pasasalamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, for prayer and counseling, tawag lang po sa PLDT landline sa GYC GN Youth Center 8808-1589 8808-1589 at sa Delight in the Lord Prayer Garden po 8706-6519. Again, Delight in the Lord Prayer Garden 8706-6519 at sa cellphone po kay Sister Aida Antonio
Sa Globe, 0917-177-6466. Again, 0917-177-6466. At sa Smart, kay Pastora Edith, 0920-414-0915. 0920-414-0915. And for love gift po, through GCash, sa lahat po ng nais na magbahagi sa gawain ito, 0920-414-0915 sa GCash po kay Pastora Edith. At through BPI naman po, sa account number po ni Pastora Aida, savings account number 3196285-291. Again, savings account number sa BPI 3196285-291. Amen. Iniwan po message na to. Shalom. God loves you. God bless you. And let's give God all the glory, and always looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Abagan po natin ang sunod na palatuntunan. Bye po for now. And God bless everyone.